Sa akin naman, hindi, para sa akin, hindi yung dahilan na burahin niya kasi in the meantime, pwedeng mag-text yung number na yun. Nagdagdag ka na naman sa kwentong hindi naman naganap. Hindi po talaga. Yun wala talaga naman nag-text eh. Nakita ka, wag mong dagdagan kasi. Wala pong nag-text. Diba? Pag-usapan natin yung katotohanan, hindi yung mga imahinasyon mo. Bakit po nag-text yun, nakasave yun doon kung hindi niya yung ka-text? Tapos sino yung ka-text niya na ayaw niyo sa akin ipakita? Hindi ko alam, hindi mo tapos lagi niya yung mga text, yung mga inbox, empty, send items, empty. Pag binibigay niya sa akin, pag may nagte-text, kinukuha niya. Tapos yung mga naka-phone book doon, mga ganun. Gano'ng katagal na kayo ng girlfriend mo? 2 months po. Mark? Po. Oh, do not get me wrong, ha? Okay? Okay. There's something wrong about you as a partner. Akala ko naman mga tipong kayo, 2 dekada na kayo magkasama. Na kailangan ipaliwanag sa'yo lahat ng girlfriend, ipaliwanag sa'yo ng girlfriend mo lahat ng bahagi ng buhay na meron siya ngayon. Hindi naman pala. Kapatid, ano ka ba? Nag-a-adjust pa lang kayo. Maraming part ng buhay niya, marami siyang taong kakilala, maraming taong nag-comfort sa kanya, maraming taong, di ba, part ng circle of friends niya na nasa buhay na niya bago ka dumating. Wag mong asahan na lahat yan, di ba, i-give up niya para sa'yo. Bago ka dumating sa buhay niya, may mga crush na yan, di ba, may mga kausap yan, may pinagkakabalahan yan. Wag mong isipin na ikaw lang ang lalaki sa mundong ito. Alam mo what's wrong with this? Alam mo kung ano mali? Hindi mo siya, maliban doon, di ba? Hindi mo siya binibigyan ng panahon at pagkakataon, di ba, na isubmit yung sarili niya sa'yo. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Hindi po. Kasi before niya magawa, nire-require mo na siya. Di ba? Hindi free will yung nangyayari. Submission, di ba? Ginagawa mandatory sa kanya na ipaliwanag yung bahagi ng pagkatao niya exactly kung ano yung inabutan mo sa buhay niya. Give her time to settle, di ba? Bigyan mo siya ng pagkakataon, di ba? Para paghanay-hanay yung mga bagay-bagay sa buhay niya at nang umayon sa kung anong gusto mo. This will not happen overnight, Mark. This will not happen in 2 months, in 3 months. You need time to make her adjust. Papa Jack. Bakit? Kasi, ano naman yun? Nung umpisa pa lang, nung una po, ang sweet niya. Tapos, lagi siya nag-text. Shut up. Alam mo, kung ako girlfriend mo, hihiwalayan kita. Hihiwalayan kita. Kung mananawagan ako sa girlfriend, iwanan ka na niya. Alam mo bakit? You have a very suffocating personality. Nakakasakal ka, di ako makahinga, kausap lang kita, sarap mo chinilasin sa mukha. Pag-aari mo girlfriend mo? Ha? 2 buwan pa lang kayo eh. 8 linggo to be exact. You don't know her. Diba? You don't know her that much. You don't know her that well. Diba? You're just starting to get to know her. Naintindihan mo ako? Okay po. Nag-uumpisa mo pa lang siyang makilala. Pero, paano mo siya makikilala kung kada may malalaman ka tungkol sa kanya, kailangan niyang managot? Where in fact, lahat ng nalalaman mo, bahagi na ng buhay niya. Bago ka pa dumating. No wonder, gusto niya na ibang kausap kasi mahirap kang kausap. Diba? Nagpunta ka sa kanila, may katext siyang iba, okay, nakakasama ng loob. Tama? Eh kung yun ang estilo niya eh. Todo na yun sa kanya, di ba? Yun na yun. Tandaan mo, Mark, ikaw at siya, magkaiba kayo nila lang. Alright? Magkaiba kayong tao. Yung proper para sa'yo may not be proper sa kanya. Alright? Okay po. Eh kung gano'n lang talaga siya nung gagawin mo.
Na if you love this girl, bigyan mo siya ng pagkakataon ng, di ba? Ng tsansa na i-adjust ang sarili niya, di ba? Na magtugma yung pagkatao niya parehas. Pero hindi, nagmamadali ka eh. Demanding mo. Dapat siya magpolitiko, pre. Diba? Para pag sinabi mo magawa ang kalsada bukas, diba? At hindi natapos, di paggalit ka sa kalsada, magwawala ka dyan. Magandang magandang trait yan ng public servant, pero hindi maganda yan sa pagiging boyfriend. Hindi mo pwedeng manduhan. Alright? Hindi, Papa Jack. Having a girlfriend, diba? It's always a world of compromise. Magko-compromise ka. Reklamo ka, nakakabushit ka at pakinggan. Reklamo ka ng reklamo eh. Papa Jack. Oh, bakit? Ano ba yun? Paano po ba kasi hindi magreklamo eh? Oo nga naman. Ako hindi niya tinetext, yung iba tinetext niya. Okay, ganito Hindi ko alam, nagtatanga-tangaan ka sa akin. Mark! Oh. Well, obviously, kakampihan kita. Nakakasama ng loob. Tama? Tama? Opo. Okay, nakakasama ng loob eh. Iba tinetext niya, ikaw hindi, di ba? Pero sa kabilang banda, tignan natin tong aspeto na to. Binibigyan mo ba siya, di ba, ng magandang dahilan para i-text ka niya? Do you make your girl... Opo. Hindi mo pwedeng sabihin niya siya makakapagsabi niyan. Because if she feels good texting you, tinitext ka niya. Di ba? Kung meron siya nakukuha magandang emotion out of texting you, text ka niya. Papa Jack, ano po bang mali dun sa break time ko na lang, yung rest time ko na lang, tinext ko pa sa kanya. Every morning, nag-good morning ako sa kanya, hindi siya nag-good morning sa akin, naghihintay ako mag-text siya nun, hindi siya nagte-text. Ano po bang mali dun na kahit yung sa saglit na oras ko na natitira, lahat sa sarili ko, na para sa akin, binibigay ko pa sa kanya, tinetext ko siya, kumusta ka na, ganito, ingat ka palagi, ganyan. Tapos reply niya, wala. Ano po ba mali dun? Walang mali, Mark. Walang mali na mag-text ka. Alam mo kung ano mali? You require an answer. Nag-assume po talaga ako ng answer kasi friend ko kasi meron kasi Mark, niya tapos ganito okay. You are not busy loving your girlfriend. Okay? Naintindihan mo ako? Okay. You are not busy loving your girlfriend. You are busier analyzing her personality. Ginagawa mo what's necessary. Hindi yung gusto niya. Iba yung kailangan sa gusto. Yung pag-good morning, kailangan mong gawin yan, di ba? Kasi, ang totoo niyan, pag nag-good morning ka sa kanya, hindi naman siya yung gusto mong batiin ng good morning, gusto mo kasi sumaya. Na may nabati ka ng umagang yon. But you're not really sending the message na good morning sa kanya para gumanda yung umaga niya. Di ba? Kasi, pag nag-good morning ka sa kanya, automatic nagbibilang ka ng minuto o oras, di ba, para mag-reply siya, at pag hindi siya nag-reply, 1 point sa akin, may susumbat ako sa'yo. Ganun ka eh. Anong hindi? Para po kasi talaga sa akin. Anong hindi? Yung pag-good morning ko po. Mark! Po. May dahilan kung bakit ka natatake for granted ng girlfriend mo. May dahilan. Kung masaya kang kakausapin ganyan, girlfriend mo yan, tanga. Ayaw mo tagapin yung katotohanan eh, nakakabwisit ka. Sinasabi na harap-harapan sa'yo, ayaw makinig. Nakakasar ka na. Apo, tanggap ko na po yan, Papa Jack. Wala nga, sigaw-sigaw ba? Sorry. Diba? Apo. Tanggap ko na po. Ikaw na nagsabi, selfish ka eh. Ay, pabaguhin eh. Lalang, sumigaw. Listo. Hindi mo makausap. Sorry, Papa Jack. Huwag kang mag-sorry sa akin, kapatid. Apo. May boss ako, si Sir Valvicta. Alam mo, sa kanya ko narinig to. Apo. Ang relasyon ay hindi ang give and take process. Yan ay give and give process.
Okay? You don't have to ask anything, di ba? Necessary in return just to give. Bigay mo lang. Kasi, di ba, ang katotohanan, Mark, pag tinitag mo siya ng good morning, hindi naman siyang pinapasaya mo sarili mo. You benefit more kesa sa kanya. Di ba? Opo. Pag hindi siya nag-reply, wag kang magalit dahil hindi niya obligasyon na replyan ka. Alright? Kasi kung talaga masarap kang kausap, kakausapin ka niya. Hindi ka nagtataka. Ang meron sa inyo commitment lang na magkasintahan kayo pero wala yung magical connection. Kasi, di ba, you have a very suffocating personality. Nakakataas ka ng presyong kausap, hindi ka marunong makinig. Nakikinig ka lang sa sarili mo. Mas nakafocus ka dun sa bagay na isasagot mo kaysa sa laman ng sagot mo. Basta makasagot ka lang. Di ba? Tama mo, Papa Jack. Nakafocus ka dun sa mga bagay na ginagawa mo sa kanya. Nakala mo okay yung okay sa kanya yon, pero hindi ka nakafocus dun sa mga bagay na kailangan niya kasi gusto niya from you. Naintindihan mo? Opo. Iba kasi yung bagay na binigay mo sa kanya kasi gusto mong ibigay sa kanya. Diba? Pero iba yung bagay na ibinigay mo sa kanya kasi nakinig ka dahil yun ang gusto niya from you. Magkaiba yun. Alright? Wag tatanga-tanga ha? Tama po, Papa Jack, na isip ko na po. Thank you, Papa Jack. You're welcome. Okay. Opo. Ikaw magturo sa kanya para mahalin ka niya. Diba, papaniwalaan mo siya by the magic of your love. Diba, na it's wonderful loving you, Mark. Diba? Na si Mark bilang boyfriend nakakapagdulot ng ngiti. Hindi eh. Nakaka-pressure ka eh. Okay po. Diba? Papa Jack. Oo. Nakaka-pressure ka, Madja. Kinis to. Alam ko na po. Anong pangalan ni girlfriend? Syra. Ha? Syra. Kung nakahanda ba siya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Masabi ko lang talaga, sorry. Syra, Sorry, dali. nagkamali po ako. Umpisa mo sa pangalan niya. Syra, sorry. Kasi, akala ko noon, tama ako. Tama ka kasi, sinasabi mo sa akin na kala mo kasi, Mark, lahat ng ginagawa mo tama. Tama ka pala dun. Ang tanga ko. Hindi ako nahinig sa'yo. Kailangan pang nahinig sa iba. Ganun nga. Sorry kasi nagkamali ako. Sorry kasi nag-away tayo. Dahil sa akin. Hindi pala yung dahil sa'yo. Sorry. Sorry talaga. Nagkamali ako. Alam mo, miss na kita. Miss na kita. Sobrang mahal na mahal kita. Malay mo, ito palang pagtawag na to. Bigla lang pala akong susulpot sa harapan mo, di ba? Basta, talaga, sorry lang talaga. Sorry talaga sa lahat. Sorry. Talaga, minado akong maling-mali. Talaga ako. Basta, magsusorry pa rin ako sa'yo. Hindi ako kontentong magsorry. Ngayon sa ere lang. Gusto ko personal pa na akong magsorry sa'yo. I love you so much. Ay, naku. Tao pala. Pajak. Bakit? Ano kita dyan? Ha? Ang tanga-tanga ko. Sino may sabi niyan? Ako. Okay. Okay.